O eto na mga kababayan, eto na ang sinasabi ni VP Inday na hindi siya naniniwala dito sa pabigla-bigla mga kababayan na naging corruption crusader itong si Bangag. At ginagamit pa niya ang itong flood control mga kababayan na unang-una, siya lang din ang dahilan sa kapalpakan. Ayon kay VP Sara, hindi ako naniniwala sa mga ungas na yan dahil malamang sa malamang mayroong niluluto yan. At eto na nga mga kababayan presenting, binuking na mismo ni Amy Mangga ang plano nila mga kababayan. Ang Plan C, Plan Ombudsman, na italagang ombudsman si Boyeng Rimulya mga kababayan. At ang purpose ito, ipakulong si VP Inday bago mag 2027 para hindi makatakbo. At hindi lang si VP Inday, pati na rin ang kapamilya ni VP Sara. Kaya nga, dinadawit na nila mga kababayan sa investigasyon yung Davao City dahil balak doon nilang italagang ombudsman si Boyeng Rimulya mga kababayan. Sana mapigilan dahil malaki ang say ng Supreme Court dito mga kababayan Panoorin niyo po ha. Mga PI nila. PI nila. Gusto ko nang sabihin, napakasimple na mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman. Nagkakagulo na sa ombudsman. Dahil ipipilit nila mga kababayan na i-appoint si Boyeng. Siguro may mga humaharang mga kababayan. Di ba ang Korte Suprema ang nag-i-interview niyan mga kababayan kung sino-sino ang pwede? Pero ultimately, si Bangag ang mamimili. Ewan lang natin mga kababayan kung kaya pa bang pigilan ng Supreme Court itong si Boyeng Ying na currently mayroon ng kaso sa ombudsman. Dahil hindi sila nagtagumpay sa PI. People's Initiative. Mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment. Kaya narito B, na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boyeng maging ombudsman. Kapatid ng presidente ang nagsabi ha, ipipilit nila na maging ombudsman si Boyeng Ying na may kaso doon. Meron din siya kaso doon in the first place. Ipakulong si VP Inday Sara bago mag 2027. Ipakulong bago mag 2027. Akala siguro nila mga kababayan na mapakulong si VP Sara, wala nang tatakbong Duterte o mga kakampi ng mga Duterte. Sige, kung ikulong nyo man si VP Inday, pag nanalo ang manok ng mga Duterte, bigyan ng amnesty, makakalabas lang din yan. Subukan nyo mga Bangag. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, sinapulong. Baka pati ako. Pati ang kapatid ng presidente, mga kababayan. Baka ipakpakulong. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila. Plan A. Na People's Initiative. Wale. Mga hudas mga kababayan ayaw pang umamin. Nakumpleto nila ang pirma mga kababayan pero binudol nila ang mga pinapirma nila. Sinabi nilang ayuda. Pumirma. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Wala na, wale. Ngayon, nasa Plan C na po tayo. Ayan, Plan sa C. ombudsman naman. Naon pa, papakulong na talaga nila mga kababayan. Nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kaso yan si Boyeng Ying ha? Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Sabihin mo na kasi na ano ba talaga addict si BBM o hindi? Hindi yung hindi ko alam. Imposible mga kababayan. Kapatid mo na yan Umamin ka na nga daw sa mga group chat mga kababayan pero we need it in public. Bangag ba si BBM? Judik ba siya? Dahil kung oo mga kababayan, napakalaking ebidensya na niyan. Dahil kapatid niya na mismo ang testimonya. Hindi ko rin kayo tatantanan. Anong gagawin mo? Maglabas ka ng ebidensya. Dahil kapag totoo mga kababayan na judictus benedictus, hindi po nararapat mga kababayan magpatakbo ng ating bansa ay isang judik. Yan lang, Amy. Yan lang ang bag mo. Para kayong mga kabayong na Bais ganda. Tikbalang. katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Mga kabayo, no?
Mga mukaring mga kabayo. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip. Wala sila pakialam sa bayan. Basta pera lang. Paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Pati kilikili na ni Admiral mga kababayan. Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027? Paano makakaraos? Hindi tulad ng mga kabuaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Mas gusto ng mga buhaya pala ang mga kababayan may baha dahil pwede sila sa tubig, amphibian. Ngayon, ang OMB, bantayog ng katwiran. Tapos sabi pa ni BBM, ang pera na tapon sa ilog. Twing! Ando na mga buhaya nakanganga. Para sa mga lingkod bayan, pati ba naman yan, gusto ninyong baluktutin. Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino. Yan nga, no? Nagtatata tayo mga kababayan, bakit bigla-biglang naging interesado si Boying Remulla pagka-ombudsman? Di ba? Meron na siyang pwesto mga kababayan, Cabinet Secretary. DOJ Secretary? Ha? SOJ? Tapos mga kababayan, pupunta pa sa ombudsman? Eto pala ang dahilan. Ay galit dahil gustong makakita ng tuwid habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema. Tuwad ngayon tuwad na daan. Ito kayo at pilit nyong kinukulot, binabaluktot, kinukulot na naman. Ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan nyo yan. Sige, ilagay nyo si Boying, ipapa-impeach namin yan. Namin pa. Kung si Sara na, pwede ipa-impeach yan. Ang mensahe ko naman, kay bagong Deputy OIC Ombudsman, Vargas, ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Bakit umabot tayo sa kantahan? Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Ay, corny. Siya lang natawa sa kanyang joke. Wala lang. Walay! Loloka na ako. Loka ka na doon? Natatawa kami sa'yo kaysa sa joke mo. Yes po. Git ninyo. Ay ako, Amy. Baka another budol na naman yan, Amy. Git ninyo na plano nila na kaya ilagay Secretary Boying Remulla sa ombudsman para ipakulong si BP Sara at mga ka-alyado niya. Ano yung suspicion o may nakuha kayo na mabigat na information na pinagbasihan niyo? Yes, marami po tayong information na talagang dito patungo ang paghalal ng isang ombudsman na kaibigan natin dati pero hindi naman natin mapagkakailay. Ang labo-labo naman ng ganon. Kaya tututulan ko po at magtiisan po tayo. Hindi nga niya nahuli si Bantag. Kakayanin yan at hindi dapat mangyari yan. Dahil klaro naman hindi dapat politiko, klaro yung conflict of interest, hindi naman na maitatakwil na may kaso. So, 2 sets of cases against Secretary Boying Remulla presently pending before the Ombudsman. At may basihan yung kaso mga kababayan ha. Sa ginawa nila kay Tatay Digong. Kung paano siya magkakaroon ng clearance from the Ombudsman, pipilitin talaga, pinaltan na yung Deputy OIC na dati nariyan. Kaya pala pinalitan mga kababayan dahil ipapalusot talaga si Boying. Ang bonding na yan. Si OIC Castillo, malamang ayaw mag-cooperate, kaya kung ano-anong paninira nakikita natin sa online. Meron administrative case for grave misconduct and conduct from judicial to the best interest of the service. May ikalawa pa, may criminal cases, usurpation of judicial functions under the revised penal code, another criminal case for arbitrary detention. Di ba ang sabi ni Bantag mga kababayan, bumabatak daw yan si Boying dati. Dati ha, pumupunta daw doon sa Mountain Province mga kababayan. Di ba maraming doon, plantation. Bumabatak daw sabi ni Bantag. Of PRRD. Ayan, so
coincidentally, ang kanyang anak mga kababayan, nahulihan din di ba? Yung package. Oh. Pero absurdo dahil justice is justice. And then, sekretary siya mga kababayan sa isang presidenteng ang issue din ay batakan. Ay, nako Lord. Nag-file ako God nung bless the 27 Philippines. August God save. ng position paper ad cautelam. Kasi marami pang Ad cautelam. marami pang iniintay. Higit sa lahat, Sumusingot din si Amy. Bakit tatak niyan sa mga Marcos mga kababayan? hindi pa nare-resolve yung time to file the position paper. Iintay Siguro yan? Sa ilong siguro, no? Matangos kasing ilong rin kami, yung mga respondent. Panay ang extension. Or lang yan? Ano nga bang tawag doon sa mga kababayan? Drawing na Kuntor. Time to file. Kuntor lang ba? Hindi pa pinipila. Tapos yung counter affidavit pa. And then Marbil. Sipunin lang talaga. Si General Marbil, may motion to withdraw pa his rejoinder affidavit. So, ang dami pang nakatenga. Dapat talaga, pasok na yan sa preliminary investigation. Di naman nila pwedeng i-dismiss kasi umandar na yung kaso Meron pa akong motion for clarificatory hearing. Meron pa akong motion for supplemental. Siyempre, kung uupo si Boying dyan, dismiss yan lahat. Ikukulong ko sarili ko. Hello? Position paper. Kaya, ay, nako, Lord. Nung nag-file ako nung 27 August, yung sumunod na araw, tinanggal na si OIC Ombudsman Marie Flor Punsalan Castillo. Bigla-bigla, ang pinasok yung Deputy Ombudsman sa Visayas, si Dante Vargas naman. Kababayan siguro yan ni Boying, ni Tambaluslos. Ang dai-daing naririnig, ang daming haka-haka, ang daming pinapakita na sinisiraan na nga si OIC Ombudsman Castillo na dati-rati wala naman tayong naririnig tungkol dyan. Kung ano-anong district engineer flood zone control, talaga naman nasa uso bigla. Ang totoo, ang balita, ang pagkakilala kay Justice Punsalan Castillo, hindi daw yan napapagsabihan kasi very independent-minded at very legalista. Kaya hindi talaga nauuto, hindi talaga nasusuhulan. Kaya pinalitan. Ayun na nga. Tapos, may issue pa na yung bagong OIC Ombudsman Vargas, ang asawa daw, kaklase daw ni Secretary Boying sa UP Law. Alam na this. Alam na this. Therefore, there's extremely heavy pressure to dismiss the case against Boying. At eto nga, na itong kaso ay madidismiss ngayong linggo. Bakit i-dismiss yan? Para mapili siya mga kababayan. Wala nang conflict. Ang tanong ko, at ang balita, pinatagal nila, no? July 25 pa, wala si Wala si Martires. Immediately executory ang ilalabas. It's also alleged that even though the time for filing of the motion for reconsideration has not lapsed, the OIC will nonetheless issue an ombudsman clearance para tuloy-tuloy ang pag-appoint kay Boying. It's very bothersome if the cases will be dismissed days after the position Kawawang Pilipinas, mga kababayan. Papers were filed. Kulang pa yung response galing sa mga respondent. Marami pang pending incident. I-dismiss. Ang dami pang nakatenga. Hindi ba nakakaduda yan? There is a very ominous reason, clearly, for Secretary. Yan ang pag ni Boying dyan, mga kababayan, pag-apply. Duda natin talagang may basbas yan, ngag-ngag. DOJ secretary na siya A-apply pa siya, ombudsman. Boying. To become the next ombudsman. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. Clancy. And since the PI failed, the mga footing impeachment failed, therefore the third attempt is lawfare at its very worst. Imprison, Inday Sara, all the Duterte allies, including myself, perhaps, to be harassed by... Sigurado si Pulong, mga kababayan, ngayon pa lang tinadawit na nila sa flood control daw na. With the new sa Maynila naman ang baha. Plunder will be the name of the game. No bail and imprisonment until 2028.
I will be very, very surprised kung aabot si VP Sara na malaya kapag naupo itong uri ng Congress. Uy, ilaglag mo na ang kapatid mo. Like, check itong si no? Visit din mga kababayan, Bakit hindi ka magsalita laban sa kapatid mo? Para sa bayan. Para sa bayan yung pinagsasabi mo eh. Alam mo lang mali ang pinaggagawa? Not to mention ang kurakutan mga kababayan. Ngayon, bulgar-bulgar ka tapos wala ka pa rin magagawa pala. Ay, nako. Ng ombudsman. Kaya ako, magpa-file ako ng opposition, pati sa JBC, dahil klarong-klaro yung conflict of interest, tapos magiging magulo. Kapag itong mga kaso sa PRRD arrest will be rendered ineffective. Halimbawa, if the OIC Ombudsman caves to pressure, dismisses na nga the cases, pati yung MR i-dismiss, mapupunta sa CA, sa Supreme Court, paano yan? Kahit i-reverse ng CA or Supreme Court yung OIC Ombudsman, orders the dismissal from service, declares he's perpetually disqualified. Paano ma-enforce yung desisyon na yan? Kung si Secretary Boying ay nakaupo ng ombudsman. He can only be removed by impeachment. It may not be amiss to... Ikanta mo na nga! Bangag ba? Ang kapatid mo, hindi. Ang sagot ito ng mga kababayan, ewan. Inform the JBC as well as the present OIC Ombudsman that we understand and commiserate with the unbearable, tremendous pressure to issue a clearance. That way, the JBC is apprised to scrutinize more carefully instead the circumstances surrounding the issuance of said clearance or certification, if and when that will be issued. Yun lang. Yun lang. Yun yung ganong plano to read VP Sara and then i-dismiss yung kaso against Justice Secretary Remulla para may appoint siya sa ombudsman? Well, balitang-balita ang pressure sa mga investigador, matindi ang pressure, naririnig natin sa JBC at nakita natin ang mga galaw, di ba? Pinapaltan ang karapat-dapat na Deputy OIC na wala namang bahid at wala namang dahilan, biglang tinanggal at iba yung linagay, nakakapagtaka talaga. At saka yung time frame, talagang sapilitan, as a deadline. May mga deadline dapat nakapili na mga kababayan ngayon. Habol. Ma'am, ano pang magagawa pa po nung isasubmit yung opposition kung ongoing na po yung selection ng JBC ngayon for ombudsman po? Oo nga, yun. Talagang tignan natin, sana makinig sila and sana magagawa ng nila JBC? Kung gaano kaihalaga ito sa buhay ng ating bansa. Na isang tabi na ng todo-todo ang problema ng baha. Malunod na tayo. Ito pala ang diversionary tactic mga kababayan ang nagpaano sila issue ng baha dahil ginagapang nila ang pagiging ombudsman ni Boying. Tingnan nyo, walang nakakasuhan mga kababayan kung seryoso pa yung bangag sa investigasyon sa baha. Sa tubig at korupsyon, basta yung ambisyon na lamang ng iilan ang nangingibabaw. Good morning. Ma'am, ngayon yata isasalang sa JBC interview si natapos Secretary. na, alas 10. Oh. Pero yung opposition nyo po, na-file or na-discuss nyo po ba kay Senator Alan as member ng JBC representing Kakausapin ko mamaya. Nagulat kasi ako, hindi ko akalain na magpapa-interview. Akala ko bawal yun hanggat walang clearance. Aminin ko, hindi ko alam na kanina naka-schedule agad-agad. Will you also question his being included sa shortlist? At tignan natin kung anong Shortlist. Siya nga pipiliin. Pero kahit na one list na lang, siya na lang ang iwan mga kababayan si Boying. hanggat maaari, talagang pipilitin ko hanggat kaya at tututulan. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ay nako, hindi ko rin kayo tatantanan kasi klarong-klaro naman ang moves nila. May message din po kasi. Garapala na po. Ang mensahe nyo po sa ading nyo na ultimately. Yan. Nung mensahe mo kay Bangag. May appointing authority. Ay nako, talaga naman. Ikaw ito mga kababayan, sa lahat ng mga pabida niya, walang nangyayari mga kababayan. Hindi yata nakikinig. Yan lang. Ma'am, Laglag mo na. Sabihin mo lahat-lahat. kung ayaw nyo kay Sec Boying, kanino kayo doon sa 17 o 16 na iba pa?
Ay, hindi naman sa ayaw ko. Kaya nga lang, wag naman binabraso yung ombudsman. Yan na lang ang huling hantungan ng hustisya, ng katotohanan. Ang bigat naman nun. Constitutional body. Bigat talaga si Boying talaga. Ano? Mataba Wala naman akong sinasang-ayunan. Ang sinasabi ko, klarong disqualified. Kaya wag na lang. Ang liwaliwanag naman ang conflict of interest. Nakikita naman natin ang problema kapag may pending admin and criminal charges pa. Ang bigat naman, tapos gagawin ninyong ombudsman. Tama ba yun? Wala naman akong kinakampanyang kandidato para ombudsman. Sa totoo. Kaya nga, di-dismiss nila Ora-orada. Walang. Di ko nga kilala yung mga listahan. Siyempre, trabaho ng JBC yun Wala na. Ibang issue lang. Bangag ba si BBM? Ay, may sagot. Ay, okay. Pero babalik pa ako Yes sa or no? Oo, yung madalian. Yes or no? Pero yun lang. Yes po. Oh, yes daw. Ma'am, iba pa. Yes po sa pala sa mga kababayan sa reporter. For a goal na tanggalin lang si VP Sara, yun po talaga yung goal ni Secretary Remulla. Gagawin nilang weapon mga kababayan pang haras sa kanilang mga kalaban. Hindi siya. Siguro yung mga nag-uutos din sa kanya. Marami kasi, di ba? Pati kapatid niya. Di ba masyado nang maliwanag ang pattern. Noon sinabi ng iba na napaka-alarmist ko. Bakit ko binubulabog ang lahat tungkol sa PI? O ngayon, tignan natin. Tapos yung impeachment, palang maniwala na itutuloy. Ayan, tinuloy. Naniwala kami. Expected na namin yan. Sabi ni VP Sara Wala rin nangyari. Kaya nandito na tayo sa Plan C. Yan talaga ang nangyayari. Ma'am, saan nyo nakuha yung information na may ganitong plano? Mag-ombudsman siya para ipakulong si VP Sara? Maliwanag naman kasi talagang sinabi na rin nung nag-iimbestiga yung mga Quadcom tungkol sa confidential and intelligence funds na Nakaready na ang kaso nila kay pulong mga kababayan. ang tinutukoy, plunder charges, non-bailable, kulong bago 2028. Nakausap nyo na si VP Sara about this, ma'am? Yung possibility Hindi, ng actually hindi pa. Kasi wala siya rito, sa totoo lang. Nasa At dahig. sa dami ng problema nun, dadagdagan ko pa. Hanggat kaya ko, talagang hindi ko tatantanan to at mag-asa Damay mo na si BBM. na lang kami. Hanggang asaran lang. Yep. Hindi naman po ang gusto ni VP Sara, di ba? Sorry? Masagot po, hindi lang gusto ni VP Sara. Yan. Bobo ba yung nagtatanong mga kababayan? Siguro yan? Kampon niya ni Tambaloslos. Yan ang gusto? Nakasuhan siya. Sino bang may gustong magkaso? Lalong-lalo na't mga harassment cases. Sagot sa proper forum yung mga charges laban po sa kanya. Stupid. So, Stupid hindi ba question. parang, o talagang Sino may gusto ng kaso? si SOJ Remulla po yung bagong bala against her and the Dutertes po. Tignan nyo yung mga kilos nilang lahat, di ba? Doon patungo. Bobo, tatanong ng media yan mga kababayan. Kung sana magkakaroon ng patas at makatotohanang depensa sa korte, kung papayagan siya, yun ang gusto niya. Pero kapag ganito, na brasuhan, may balitang suhol, ginagamit yung Suhol. mga may personal relationship, pinapaltan yung walang kamalay-malay na justice. Kung ano-ano ang nangyayari, pipilitin ng JBC, pa-i-interviewin. Pambihira, hindi ba nahalata na brasuhan na talaga ito ng todo-todo? Kaya sabi ko nga, kung ganyan at hindi kayo maawat sa pamumulitika, mag-asaran tayo, hindi ko rin kayo tatantanan. Anong asaran? Hanggang salita lang. JBC, maasa kayo na pakinggan yung opposition. Oo naman. Oo naman. May mga nakausap na kayo na member. Wala. Hindi ako Sana i-disqualify ng JBC mga kababayan. Para hindi na makapagpili si Bangag. Disqualify na si Boying. Labi, nakakahiya naman po. Magpa-file siguro ako. When are you going to file your opposition? Asap, nagulat ako. Kanina nag-interview You won't mention yung ginagamitin yung argument sa opposition. Oo. Tignan natin. Baka to follow na lang yung OMB clearance. Kaya nag-interview. Hindi ko alam.
Alright. Nabigyan ng clearance mga kababayan, no? Si Buyingying. So, paano nabigyan? Talagang may hocus-pocus, mga kababayan. Talagang may hocus-pocus dito. Ang plano, ha? Ilagay si Boying na ombudsman para gipitin ang mga Duterte. Ipakulong si VP Sara, mga kakampi nila at mga kapamilya. Yan ang plano. Sabi mismo ni Mangga, kapatid ng ating presidente. Ayan na. Ano masasabi nyo dito? Post your comments below.